Ile-level up natin ang kasabihang may pera sa basura. Hindi lang basta kabuhayan niya ng mga kababaihang nakilala namin sa Malabon na nangangalakal ng e-waste. Ang isa sa kanila, nag-training pa sa Canada. Let's change the game and meet our ate kontra e-waste. Time is running out for 2023. Pero lalong dumarami ang mga naipon nating gamit na naghihintay ulit ma-declutter. Kabilang ang ilang nakatambak lang na luma o sirang electronics. Sa Southeast Asia, pangatlo ang Pilipinas sa pinakamaraming e-waste na nasa 425 kiloton. Pero don't worry, dahil to the rescue ang ilang ate kontra e-waste. Mga kapuso, dito sa Malabon may grupo ng kababaihan na ang kinabubuhay ay ang pangangalakal at pagbabaklas ng electronic waste o e-waste. Tulad ni Joanne, 47 years old at 5 years nang nangangalakal. Ate Joanne, ready na ba tayong mangolekta? Yes, sir. Mga sirang appliances, pinibili! Yun na! TV! Binili namin to ng 50 pesos. Kita mo naman, oh. Thank you. Ang ventilador, nabili natin siya for 20 pesos. Tapos, itong washing machine, yung pinakamalaki nating haul today, pinili ni Ate Joanne niya ng 80 pesos. Ngayon, oras na para baklasin ang mga ito at mapagkakitaan. Gano'ng kalaking tulong to sa panggastos ninyo? Yung pang-araw-araw namin gastusin katulad ng pagbili ng ulam. Pag nakapakyaw po kami, minsan po nakakabayad kami ng lahat ng bill namin. Nang araw na iyon, 320 pesos ang kinita namin ni Joanne sa pangangalakal. Pero paano nga ba masisiguro ang kaligtasan ng mga nangangalakal ng e-waste? May tamang paraan pala ng pagbabaklas. At itinuturo yan ng United Nations Industrial Development Organization o UNIDO at ng DENR. Nagbukas din sila ng Community-Based Treatment, Storage at Disposal Facility o TSD kung saan pwedeng ibagsak ang hazardous waste. Pero 3 pa lang yan nationwide at mga lumang TV pa lang ang tinatanggap kaya kailangang i-expand. Going into the sustainability phase, kukuha na kami ng mga iba't ibang mga household items. Sila yung beneficiary nitong proyekto. Para hindi na magbaklas doon sa lugar nila, sila na ang mag-ooperate dito. Tuloy-tuloy rin ng training. Kaya si Ate Joanne, pinadala nitong August sa International Forum Waste sa Canada for free. Mga kapuso, malayo pa ang bansa sa ideal e-waste management. Pero tayo mismo, pwede nating masiguro kung saan yung mga lugar at paraan para ma-dispose ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.